The operator will check po yung development po ng natin. Dapat fully develop po siya before po natin siya i-unload. Ganyan siya. Oh, wow! Dalawang tow throw po yung lap na. Will mix na po ito? Yes. Ayan, sir. Ayan. Yan ang tama. Yes, sir. Fully developed po yung ating. Fully developed na siya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Akit na lang muna tayo. Upo tayo, kwentuhan muna tayo. Tara. Naghahanda kami for bakery fair eh. Tsaka kakalipat lang ng warehouse. Kaya pala kilala mo si Sir Johnny eh. Oo. Kasi ang dami rin yung bakery, di ba? Oo, tapos waffle time siya, di ba? Waffle time. Oo. Grabe rin yung farm nun, nasa city. Grabe rin yun. Matagal na niya nabili ata yan eh. Pero grabe, sobrang aggressive. Diyan ang galing niya kasi yung mga vegetables niya, para dun sa grocery niya. Yes, sa Iloilo Supermarket. Sa Iloilo. Oo. Order kayo ng kape. Oo. Kaya ang bilis to, tiyo, nakapaswa sa isa sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na. At sila pa nagre-recommend? Yeah. Sila nagre-recommend. Nakakatuwa. Sila Aaron nga eh. Hindi ko alam kung nag-text sa'yo si Aaron sa Phil Choco. Aaron ka. Doon sa Cebu. Cebu, oo. Yes. Nakaschedule din po siya. Nag-usap kami, tapos sabi niya, ayun, gusto nila, yun grabe advocacy ng grupo na yun. Yun talaga seryoso yun, since pandemic. Tapos lahat ginagapag nila yun sa kakao, ganyan-ganyan. Tapos hindi lang, nag-expand na sila, active sila with DA. Tsaka sipag nila sa, talaga, galing nila. May na-feature ako na cacao farm sa, Samar. Ganda ng cacao farm niya. Pero siya, yung mga machines nga niya galing sa'yo. Sino yan? Hindi siya nagpakilala nung bumibili siya. Yung mga malilit lang na pang-mix. Melancers. Oo, ganun lang. Yung sabi ko kaya ito. Sabi ko sa kanya, paminsan nag-picture sa Pinoy How To. Nakakatuwa kasi may best mark doon sa likod. Ngayon siguro mapapansin na niya. Jump pack sila kahapon eh. Bumisita ako, tapos puno daw sila. Yung sa tour. Yung tour rin, ang dami nagtutour. Si Starbucks, sir, maglalanch sila ng croissant na may donut and croissant na may katay si feeling. Ano yan eh, magli-leak yan eh. Predictable na yan eh. Magli-leak yan papunta sa, yung sa tawag namin, ice cream, beverage, bakery, at saka chocolatier. Chocolatier. So yun, 4 na market na yan, magiging market ng pistachio katay yan, tapos Main Street. Pero global yan eh. Global yan eh. Nag-umpisa sa Dubai. Tapos ngayon nasa Europe na, nasa US na. Nung nagpadala ka na sa hospital, hindi ako makakain. Sila lang kumain. Naiingit ako. Okay sa inyo. Tayo naman kasi yung ginol natin. Last year pa yan, bumili tayo ng machine. So, sa atin, we want to supply yung katay feed. Kasi lahat imported eh. Pero iba pa rin kung ginawa mo na locally, mas available siguro. So, yung pistachio base. So, yun yung ginawa natin. At is available na siya locally. Ang pistachio nang gagaling na US? US yun. US. Kasi US, Turkey. Yung nagtatanong sa Turkey, mahal eh. Pero so far, yung local ng mga supplier, alam ko US yun. Nung pumunta kami sa US noong November, puro farm ng nuts, pistachio. Baka pwedeng makuha yung contact ng Sofia. Naghahanap kami kung maka-import kami directly. Tanong mo kay Tanong mo kay yung sa honey. Kasi siya, may honey bee siya.
yung honey niya, yung bee niya, rineret ng mga orchard Okay. para i-pollinate yung nuts farms. Sa pakakawalan nila, tapos babalik sila ganun. Oo, dadalhin niya yung colony doon sa farm Oo. para i-pollinate yung farm. Pag na-pollinate na, bunga na, tatransfer naman siya ng ibang orchard. Let's say, apple naman, ganyan. Galing rin nun iba rin yun Ibang, nagulat nga ako yung business model Tina-transfer yung mga bee? Galing Wala, yung nag-honeybee, wala siyang farm. Mm-hmm. Binabayaran siya, mas malaki ang bayad sa kanya to pollinate rather than yung kita nyo dun sa honey. Yung honey, libre na. Galing. Ang galing niya. Kasi ang goal natin pa rin, ibaba yung price para maging affordable yung pistachio natin. So, Sofia, maganda kontakin mo si yung honey. I'm sure kilala niya lahat ng nagna-nuts. Ang luluwang ng farm sa US. Grabe. Nakakalula. Paano ka makikipag-compete kung sobra tayo 3 hectares, tapos combination, wala, impossible yan. Automatic yun. Sa kanila, ang isang farm, like yung grapes, equivalent to 50 hectares. Dito 50 hectares. Anong farm? Kasi sila doon. Parang 80 acres. So 50 hectares. Tapos, binibenta niya sa farmer's market lang. Siya lang. So sunod-sunod na farmer's market lang. 3 months lang yung window niya to ubusin niya yung harvest ng 50 hectares. Ubus niya. Wala siyang problema sa market. Hindi niya kailangan dalhin sa supermarket. Kasi the same yung problem nila dito. At doon, pag supermarket, maliit yung kita. Sa lugi lang. Lugi lang, no? Saan na si Lugi Wala lang. si Heidi. Oo. Nahihirap talaga yan. Yung isang... Tapos nagmamahal kasi yung presyo Imbis na direct to consumer ka, yung malaki yung margins Tapos sa atin, syempre may senior pa. Yung sa restaurant, nagkakaproblema sa people for delivery. Pag in-add up mo yun, actually, manufacturer ng margin. Same problem sa US. Same problem. Pero yung, alam ko, yung retailer nila, yung mga supermarket, mababa pang 8% ng tubo. Kaya marami doon nagpo-close na rin, hindi kayang lumaban. Pero dito medyo malayo. Meron akong isang napunta na peaches and apple. Tinigil na niyang mag-supply sa supermarket. Inopen na lang yung farm niya to Pick and Pay. Kasi daw, it's either, tutuloy ko pa ba o magka-close na o ibebenta ko na lang yung lupa. Oo, tama. Kasi kung ayaw rin ng mga kanya or diba? Same problem. Same problem sa Philippines. Kapag nag-uusap lang kami kahapon sabi ko, i-open up na lang natin yung factory. Kaya mo na make up yung tao, pero malaman nila yung factory price talaga. Importante mawala sa atin yung logistics and all. Makikita nila kung gaano kamura yung benta natin. Ito lahat ng manufacturer. Totoo. Hanggang anong oras kayo? Hanggang 6 p.m. 6 p.m. So may time tayo. So you can video yung buong process. Makita nila. And then, yung kalabasa, wala na-peel off na yung kalabasa. So gumagawa sila ng FFJ para makita natin kung paano yung kalabasa after niya mag-grind, tapos gamitin sa tinapay yung laman, yung balat, yung waste niya. Kasi baka yung iba tinatapon lang nila. Actually, problema pa yun sa part pag tinapon na. Saan nanggagaling yung kalabasa mo, sir? I think halo-halo. Nueva Ecija mostly. At one point, walang season, early this year, Jensen ata Kasi may trader kaming kausap. Sila yung So, nag-off-season, alam ko Jensen. Baka hindi Jensen yan, baka Bukidnon. Baka doon. Tapos yung trader na sa... Jensen. Possible yan. Okay. Tapos after that, makita niyo gagawin siya, paano siya gawin yung FFJ. And then yung process ng bakery. And then paano gawin yung katayfi. Kasi nandito yung katayfi. Tapos may ginagrind tayong pistachio paste ngayon. At least makita niyo. And then mamaya bubuin dito yon yung paano i-combine yung pistachio at saka yung katayfi. Mapapakita sa kanila yun. Meron na sir. Meron na combine na. Yung So, kasi yun yung palaman na gagamitin sa kabila. Yes. Doon sa kabila, bubuin niyo yung chocolate na. At least makita niyo yung whole process na paano gawin. Beverage, gusto ko pa rin. Nagtatry-try ako ngayon ng kombucha. Experiment Experiment lang. Why not?
beverage kasi maganda talaga. Pero kung juice, Johnny K. Pwede na. Milk siya no? Milk. Milk si Sir Johnny. Hindi, may juice na siya. Meron na rin. Oo, yung parang naka-doy pa. Tuturo naman yun, si Johnny. Tulungan kami. Ang importante mo lang naman dyan, long life. Mapahaba mo, ma-secure mo na hindi siya masira. Sino magbi-business sa inyo? Kung ganun, sino mahawak? Ano lang, hindi ko pa siya tinitignan na seryoso nga na. It's more on explore lang. Yung post-harvest natin, hopefully this year, nasa planning permit pa lang. Yung medyo malaking post-harvest. 360 tons siguro. Per, Ng beans. 10 tons a day kasi. Ng cacao beans. Tapos ang 10 tons mo, magiging 3.1 tons lang na dried beans. So, 10 tons every day dapat yun. Saan na isa-set up yun? So, dapat. Doon, may farm na tayo doon last year. So, hopefully... Paano kumusta yung farm ni Sir Grover? Nakita ko active na sila ulit. At least meron na sila ulit training. Yung anak niya? Bumisita ko one time, hindi kami maka-U-turn, may naka-block. So, hindi kami natuloy. Hindi na kami nakababa sa farm niya. Yung pala doon pa pala sa dulo. Sa loob. Looban yan. Pero lately, nakita ko, nag-post sila, nagkaroon sila ng trainees. So, ibig sabihin, at least, sana yung anak niya buhayin. Tayo muna. Okay. Ano tayo? Hairnet and face mask po. Okay. So, kasama natin si Sir Gavin Go. At syempre, na-feature na natin si Sir Gavin before sa Goodell. Sa Goodell. Ngayon naman, andito tayo sa Bestmac. 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 KCG Marketing yung ano natin. Oo. So, basically, sir, yung ginagawa niya dito is more on bakery. Yes, bakery solutions. Bakery solutions, yan. So, lahat ng mga bakery sa buong Pilipinas, sir, kayo yung takbuhan ng mga needs nila. Yes, in a way, Patanes hanggang Holo, literal yun Meron tayong machine doon. Tapos, around 2,000 customers yan. Then what we call material handling to packaging, home to industrial. So basically, yung if bakery ka, 95% siguro ng kailangan mo, meron tayo. At nung kung naalala niyo yung kwento ni Sir Gavin, nung inisa-isa mo itong mga kliyente mo na travel mo from island to island. Nung nag-uumpisa, 30th year natin this year. Okay. So pumasok ako siguro nasa 10th year or 12th year ng company. That time, gapang yun. Wow. Kasi walang tulugan. Kakakasal lang namin ni Arlene, hindi ako umuwi. 3 weeks, wala ako sa Manila. Tapos, talon-talon ka na, kumbaga tipong nasa Tacloban, paglipad mo sa Tacloban, nag-pass na ako ng Ormoc, may nakausap na rin ako, tapos gabi, nasa Cebu na ako. Nasa Cebu ka Tapos na. gapang na ako papunta. So, medyo alam natin yung route na kung Pilipinas. Sir, worth yung ginawa mo na yan. Ngayon, looking back, after 30 years. Oo, kasi hindi ko na kaya ngayon. Sabi ko nga, sa'yo nagkakasakit na ako. Pupunta lang kami ng umaga, tapos gabi, wala na, 1 week ako down. So, sabihin, syempre, kailangan din i-balance. Kailangan i-balance. Pero, worth it kasi syempre nakita mo naman na nag-grow naman yung team natin. Ano naman yung importante. Okay. Sir, introduce natin yung mga part ng team natin. So, this is Laika. So, siya yung sa tour natin ng Godel Chocolate. Okay. So, later, pag nakita niyo yung sa Godel Chocolate. Then, si Queenie sa production ng Nutriban and sa mga products natin. Pati yung Katay Feed sa pistachio. Yung usong-uso ngayon. Yung sa Godel, actually, hawak din niya. Yun, sa production. Anything about production. Si Ma'am Ann naman, sa siya? Sa marketing, sa sales ng tungkol sa Nutriban. Sa bidding, kausap yung mga DepEd, SDO, ganyan. So, yung malaking business din, sir, itong Nutriban? Sa atin, last year, yung biggest natin na nanalo na sa bidding. So, we're doing how many a day? Average? High-low. 176,000. One day, no? Yes. 176,000 a day. So, non-stop yun. Pero divided by 2 yun sa box.
Yes, sir. So divided by 2 kasi 40 grams, 2 pieces. So, yeah, roughly 80 to 100,000 a day ang nagagawa natin. So, for ilan beses a week? 3 times a week. 3 times a 3 week. times a week. Pero pag double feeding po tayo, may 4 days po tayo. 4 days. Tapos, then, nag-umpisa tayo kailan? 2021 po. Bali, 3 years na nagbibid sa government's JCG po. Naka 16 SDO, DepEd School Division SDO na po tayo. So, agring-agri pa rin kasi ang produkto na ginagawang Nutriban, sir, ay yung kalabasa. Yes, may squash, Yeah. may... Actually, we have 6 variants po. Sige, ma'am. So, we have squash, carrots, and yung 3 variants ng sweet potato, yung yellow, orange, and purple. Wow. And we have yung banana po. DOST recipe talaga. Yes. DOST. So, meron sila adapter tayo. Oh, I see. And then, pina-follow natin yung recipe. So, we have 40 grams and 80 grams sa SKU po natin. Gano'n po kalaki yung consumption ng mga raw materials ng mga potato, carrots, and squash? Yung sa puree po, 2.5 tons. So, in a month po, nakaka 5 tons po tayo for squash puree. And then, a ton po for those sweet potatoes po. Wow. Tapos may carrots yun, ano? Yes, sa carrots. yun. Wow. Okay, sir, ano pong natin? Ano unahin natin? Samahan kayo nila Queenie sa loob. Paano Apa. kita yung production? Paano natin ginagawa yung 100,000 packs na yan? Grabe! Bango. Sige, dito na lang, pasok kayo dito. Sir. As you observe po, no, before we enter the plant, we really observe yung ating GMP. Yes. Yes, yung nag-wear po tayo ng hairnet and then the face mask. And then we ask you to sana po to remove po muna yung mga jewelries and everything. Okay. Yeah. So we Kailangan natin magtanggal. yung ating mga Okay. para po iwas sa physical contamination. Oo. So the production po segregated in 4 different types of areas. So we have the premix area, and then the makeup line, and then the packaging, and then yung isa po yung preparation pa natin for the purees po, yung mga crops po natin. Okay. So first po muna natin dito sa ating Sir. premix area. So yung ating premix area po is located near po din sa ating warehouse for the raw materials para po easy to travel po yung ating mga raw materials. So dito po natin prepare lahat po ng ating mga to produce for the day. So lahat po yan, binibigyan po natin sila ng recipes, and then lahat po yan ay from DOST yung recipe po natin. Ma'am, anong department sa DOST yung FNRI po. FNRI? Yes, yung DOST nagbigay ng FNRI, yung recipe po. recipe. Yes. So once we have prepared po yung ating mga ingredients, so we will go Dito proceed po tayo. doon sa ating mixing and makeup line. Dito po na tayo. Sir Gavin, top of the line ng mga machines. Swiss made po siya. Actually, tayo yung distributor, tayo agent ng Rondo. Okay. And yun naman Japanese, Switzerland din siya. This one is from Japan naman. Oo. So this is our Ashikiri mixer. It can load po na 270 kilos ng ingredients po natin. So ngayon po, we can show you how we mix the ingredients po. Sige pa. As you can see po, no, kaya po niya mag-load ng 5 bags po ng flour. And then the other Sa isang mix po. Yes po, sa isang. Just for about 14 minutes. We can have the dough. Ano na pong minimix sa part na to, ma'am? The flour and And the other ingredients. like Other sugar, ingredients yes. nandito na? Yes po, sugar. Flour pa lang po yan, sir. Ito po yung other ingredients natin. okay. Yeah, the sugar, milk, and margarine. Ilalagay niya lahat Yes, doon. sir. And then this one po, yung ating caramel. Carabao's milk po yan. Yes. Galing sa... Rosario Life Food po. Yes po, yun po yung approved ng PCC para po sa... Carabao's milk. Yes po.
Wow! Ang daming farmers na nagbe-benefit dito. Yes. Isa na lang yung nagpa-consolidate sa kanila yung pinupunan natin. Pero Oo. pwede siya doon sa ibang ano nila ng Yes. PCC. Kailangan kasi approve ng Yeah. part sila ng PCC. Sabi yan sir, yung percent nito, how many percent yung sa recipe bakers percent? 40%. 40% Yes. yan. Roughly ganyan. Imagine yung water. Can you get? Excuse me. Ang galing. Buti nga nasusupply nila even yung off-season eh. Nasusupply nila. One time lang parang na-short. Kasi may feeding rin sila ng milk sa mga gamit eh. We have 29% po yung caramel syrup na. 29%. So roughly 2 minutes plus 11 minutes yung mixing time. So, ang nailagay na natin is the flour, the milk, the sugar, yeast. Habang Okay. nag-mix sa mixing, Babalikan natin, sir? balikan natin pagkatapos na. Yes. Okay, sige. So after we have na po yung dough from the mixer, actually we put it first, sir, here po sa ating rondo line. So dun po, pag nakapag-mix na po tayo, lalagay po natin siya sa dough throw. And then yung dough throw po, meron po tayong dough throw lifter. Para, yung yes po, mga para ganun. mag-transfer po yung dough Ayun na. natin. Yes, sir. Yung lumalabas. Yes po. Apo. So, yun ang unang batch po yan. Yes, sir. Apo. So, pag nalagay na po siya sa hopper, ito pong rondo line natin ay meron po 3 rolling pins na sinishoot po niya bawat isa up to desired thickness po. Para po pagdating po natin doon sa end of the line, same po sila ng weight lahat. So, if you can see, yan po, panipis po siya ng panipis hanggang dito po. Yan. Okay. Ito po, kinakat niya po para po same po sila ng measure. So, excess bali ito. Yes po. So lahat po ng excess natin nilalagay po natin sa second. Babalik ulit. Yes. Yeah. So once we have heated po yung dough natin, meron din po itong roller para po yeah, roller hanggang doon po sa end of the line natin. Doon po magka-cut po doon sa sige, punta po tayo. Kaya naging dalawa. Yes po. So we have 2 shutters here. So yung speed po natin for the shutter, we can produce up to 8,400 ng pieces. 8,400 pieces per hour po. 8,000 pieces per hour. 8,400 pieces po per hour. 8,400 pieces Yes. per hour. SDO kasi sir, meron po per school po kasi, meron po kasi beneficiary. Bali weekly po, nagbibigay sila ng mga beneficiary. Then dun babato po namin sa production kung ilan. Dun yung ito-produce po. Bali every Monday po, ang delivery namin sa mga school, Pasay, Bacoor, Lipa, Santa Rosa, tsaka Dasma po. In an hour po, no, magkakaroon po tayo ng almost 6, mapupuno po natin yung almost 6 racks po ng ano natin. So, sa isang pan po, meron po tayong 8 by 5. So, 40 pieces po per pan. So, Per sa tray. isang, yes po. Sa isang rack naman po, meron po tayong 36. So, equivalent po siya ng 1,440 per rack po. So, total po niyan, 1,440 pieces. Ito na? Yes. Precise lahat, eksakto. Yes. Ito na ipapasok sa loob. Yes po. Pagkatapos po natin mapuno po ito,
lalagay po natin siya sa proofer po para mag-double po ng size po yung ating tinapay. Para po umalsa. So we normally put it in the proofer ng 40 minutes to 1 hour. So 40 minutes to 1 hour po dyan. On the other hand naman po, Ito, 40 minutes to 1 hour para umalsa. yes, umalsa po Okay. siya. So, Ito po, the same lang din to? yes, it will divider as well po. Pero this one, Ibang ano lang, ibang machine. yes sir, pero ito po can produce 6,000 per hour. Yan. Mas mabilis lang po ito sa ating shutter. Abing style niya. Kasi ito served by gravity kasi po. So from time to time din sa check din natin yung ating weight. So dito naman po, basic mga almost 4 racks yung magagawa natin per hour naman. So the same process, papasok din po natin pag tapos po ito, papasok din po natin sa proofer. Kasi yung Natapos tayo dito sir, so pag natapos po tayo dyan, ilalagay na po natin sa dough po. And the same process, transfer. Ito pong area na to is mixing to make up line. And then sa other side po nito is yung baking naman po hanggang packaging. Okay, tingnan natin. Yes. Sir, sama natin, sir. Ito, sir, ang pinaka-high-tech. In a way, up to now, hindi itong unit natin, demo unit, so actually natin yon, so hindi top of the line yung kinuha natin. Pero in technology, pareho pa rin. Marami na yun sa Philippines install natin. Siguro mga 30 na tayo, 30 units. So yung malalaking bread na companies gumagamit na ito, industrial. Kasi ang maganda sa kanya, nakokontrol mo lahat yung temperature, yung ano. So maganda yung quality mo, tuloy-tuloy lang. Mas consistent. Ano yung scale ng mga clients mo, sir? Gaano kalalaki yung mga bakery na clients ninyo? Pinaka maliliit siguro, kaya kung sa loaf bread line, 1,000 per hour yung nagagawa nila na loaf bread. Patatakboy nila yan, mga 16 to 20 hours, non-stop. Tapos meron rin mga ngayon, mga bago, mga 3,000 per hour na loaf bread. Malalaki rin. Malalaki na rin. Yes. Ngayon, ang hit ngayon, croissant. So ngayon, kasi itong ganitong line, pwede sa croissant yan pag may options kang i-connect. So tuloy-tuloy, mga ilang pieces na croissants per hour, thousands. Kasi population din natin 110 eh. Tapos ang maganda doon, yung flour consumption natin tumataas. Malaki tayo pagdating sa US feed in terms of consumption. Then, lakas natin sa bread. The only way talaga ma-serve ng maayos na hindi nagkakaproblema yung produkto. Kasi I think marami nagkakaproblema sa produkto eh. Kailangan talaga i-automate mo. Kasi how can you feed ilan yung students natin sa Philippines? Beneficiary po. Example po sa DASMA, ang beneficiary po is 10,000. May Student? Hindi po, per school. Ita times po yung total po nun is dun po yung feeding, dun tatakbo yung budget po nila. Imagine mo, 300,000 a week yung nasa-serve natin students. Maliit lang yung hawak natin. Totally konti lang yan. So imagine natin sa buong Pilipinas kung gaano kalaki yung... So, paano natin maibababa yung kung mataas masyado yung cost? Hindi magbe-benefit din ng government. So yun yung naging advantage ng automation talaga. Walang choice. Industrial. Lahat magbe-benefit. Pero of course, yung investment medyo mataas. Mataas talaga. So ang question lang naman kung sino yung, kung maintindihan niya yung financials nila. Kasi, libre kasi for me libre ang machine. Because of depreciation. Kumbaga kung whatever income mo kasi, kung naintindihan mo yung sa financials mo sa accounting, libre ang machine. Nade-depreciate mo siya. Hindi pareho ng lupa, lugi ka eh. Yes, yes. Pero kapag building and machine, libre yan eh. So kung naintindihan nila yan, tapos sinama nila sa cost nila yun, actually mababawi mo yung machine agad in 5 years. Diba? Worst case, 10 years kung masyadong mura.
engineers ang tagal. Later, sir. Ganun, sir. Okay, ma'am. The operator will check po yung development po Okay. ng load natin. Dapat fully develop po siya before po natin siya i-unload. Ganyan siya. Oh, wow. Dalawang tow throw po yung unap na. Will mix na po ito. Yes. Ayan, sir. Ayan. Yan ang tama. Yes, sir. Fully developed po yung ating. Fully developed na siya. Yan, sir. Isang batch, mga 4,800 pieces yan. Ang nagagawa. Isang mix. So, every 90 minutes, kailangan kami mag-reload para non-stop. Yung machine kasi hindi mo, ayaw mo huminto. Kailangan tuloy-tuloy. So, naka-compute, naka-schedule siya properly. Yan, naglo-load na sila ulit. So, yan, tuloy-tuloy yan. Walang tigil. So, mamaya ito, i-delete na niya, ilo-load na natin. So, hindi pwedeng mapupul siya. Yes, Kasi sir. medyo mahirap mag-start up ng machine. Oh, I see. As much as possible. So ito ililift niya ngayon. Papasok na niya. Yes po. So, pagpapalitan lang po palagi yan. Papalit para lang. mag-transfer lang po tayo ng sa taas. Kailangan ng safety kasi dangerous ka. Sa akin, from time to time possible. So, mas maganda lang i-gauge na. Client mo rin ba si Daika sa Ormoc? Si Daika? Dahil ka, hindi ko po sure. Ormoc? Hindi ko po na lahat eh. Pero sa Ormoc, for example, sila quality bake shop, mayonnaise, customer natin. Yung pagbaba mo ng ferry, di ba? Tapos nandiyan mo mga shops. Medyo matagal na rin. So that's it for mixing up makeup line. So ito po yung hindi niya nagpasabihin niya. So after we put it in the proofer, 40 minutes to 1 hour, meron na po tayong nilabas. So nag-double na po siya ng size. Mas malaki na siya. Yes po. Ayan. Ayan. Ito po yung ready to cook. Yes, yan na po yung lalagyan natin. So before we bake it po, sir, we spray it with milk. Milk po Yes yan. po. Para po mawala po yung mga excess flours po sa ano. Kasi sometimes yung mga bata, they thought the mood po kasi yung mga ano. I see. So to eliminate the confusion, we spray it with milk para mawala po yung excess flours. I see. Anong milk po ito? Caramel's The milk same din. yung Caramel's Yes. milk din. See, tingnan nyo ha, layo ng difference, oh. Maliit dito, tapos dito mas malaki na. Pero nagbago yung kulay, ma'am, no? Sorry po. This one is squash po. Squash po tayo. Squash ito. Nauna po ito sa Ito? Caravan. Okay. This is Nutri squash and this is Kaya pala yellow. Yes. Ayan, so patapos na. Again, kaya ini-spray para matanggal yung Ma-remove excess na flour. flour Yes. para hindi pagkamalang mold. Yes. Okay. Alright. Sige sir, pasok natin. So after po niyan, i-hand over po niya doon sa ating oven pan. So we have generally have a procedure that those inside po ng ating mixing and makeup line, hindi po sila pwedeng tumawid dito. Dahil po, to prevent cross-contamination. I see. Tayo lang ang inalaw.
Yes. for you alone. Okay, okay. Sige po. So yung nating na-spray po nating mga breads, ayan, ready na po sila for baking. So we have 3 rack ovens. Ang gaganda So, naman. 30 to 15 minutes, we can have our cake goods na po. Luto na yan. Yes, sir. So, sa isang rack po, 1,440. So, after 30 to 15 minutes, meron na po tayong 1,440 cake goods. Okay. So, we cook it, we bake it at 240 degrees. Yan. Sobrang high-tech. Kailangan, sir, para po maibigay po natin yung requirements po ng ating mga customers. Sir Gavin, sa yung mga clients nyo, pwede silang bumili ng mga ganitong equipment sa inyo. Opo. One of the best seller namin itong malalaki. Bestseller to. Lately, lumaki na rin yung industry. Yung pandemic, lumakas yung mga rack ovens. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.